Hello, Idol Alonso. Bro, narinig ka po. Narinig niyo ako, bro. Yeah, go ahead bro. Narinig ka bro. Salamat, bro. Magandang gabi sa inyo dyan. Ang ganda ng topic niyo ngayon. Bro, diretso na ako sa tanong ko, bro. Sige, go ahead bro. Kasi ah, nagtaka lang ako sa sinabi ng pare namin na pwede daw mag-communion yung hindi kinasal. Hmm. Hindi kinasal sa pare. Kasi yung ah, ah, kapatid ng asawa ko nag-communion na hindi sila kasal ba. Tapos tinanong ko, sabi, nagtanong daw siya sa pari namin, pwede daw basta hindi sila magtatalik. Okay. Ibig sabihin, hindi mo nakausap yung pare mismo. Kundi sabi lang nung kausap mo. Ano ba bro? Bro Edward? O nagtanong siya sa pari namin na Yun na nga. eh Ang sabi daw ng nakausap pari mo, namin, hindi yung pare. hindi yung kapatid ng asawa ko. So, pwede yan. Pwede siya gumawa lang ng kwento. Pero mas maganda, anong tanong mo dyan bro? Kasi Anong tanong mo dyan? ala bro, Anong tanong mo dyan bro? Anong tanong mo dyan? yan lang bro, nagtaka ako dahil ang sabi ng pare daw, pwede daw sila mag-communion basta hindi daw sila magtatalik. Kung magtatalik sila, pwede daw ihinto yung pagkalawat nila, pag nangalawat. Pag nagtatalik na naman daw ulit sila ng kanyang partner, eh, yun, hindi daw muna sila mag-communion. Tapos kung magtatalik na naman sila, ay yung kung hindi daw sila, kung ano ba yun, yung magtalik sila, kung hindi sila magtalik, pwede na sila mag-communion. Pero kung magtatalik sila, para bang ganun ba, hinto, tapos communion na naman, hindi na naman. Ayun lang ang pinagtataka ko bro ba. Sige, May ganun ba yung bro sa ano natin? ating ibigay kay Brother Wendell Talibong para sa kanyang greetings at sagot. Brother Wendell Talibong, good evening. Ng Ozami City. Brother Wendell. Ano yan, Brother Wendell? Kailan natin ha? Mukhang wala si Brother Wendell ah. Din na ibigay na lang kay Brother Angel na lang. Brother Angel, ikaw sagot ng Brother Angel. Yes, no, ang ano diyan, sa kanya 'yon, sa kanya idea 'yon kasi ang problema doon yung paano niya nalaman hindi sila nagtatalik. May mga ano kasi diyan na sabi nga ni Father Bob dati, kapag magganyan sitwasyon, live-in or civil marriage, kailangan may spiritual advisor kayo diyan na mangangako ka o walang pagtatalik, papayagan kayo. Pero ang nangyari kasi, doon pa lang sa statement ni Father, medyo may problematic na yon. Bakit po? Kung magtatalik, sabi niya ganun, wag. Pero pag hindi magtatalik, pwede. Wala siyang binanggit na O yan, confession. Oo. So, paano yung confession at saka yung mismong live-in pa rin nila, ang tawag doon sa simbahan natin, cohabitation. So, pag nagli-live-in kasi, hindi mo yes, maiwasan yung kapatid. No, unless yun nga, pwede yun kung mapipigilan nila at kung may advisor pa na kakausapin. So, hindi lang naman siya, bro, no? Maraming maraming ano, kahit nga sa amin, sabi ko nga dati na banggit ko na sinabihan ko yung ate ko noon na yung pamangking ko may kasama siya na hindi naman sila kasal at
naglilingkod pa sa church yung pamangking ko. Lektor yata siya doon. So sinabi ko, bawal yon ganito gano'n. Tapos tinanong niya nung ate ko yung pari. Ganon din na alam mo ba sinabi ng pari naman, iba naman. Sabi ng pari, oo, pwede mag-communion basta't hindi alam. Sabi ba naman, hindi alam ng mga tao na siya'y live-in. Bino mo, no? Oo. Biblical pa lang ha. Unang Korinto nga bro, Jando. Unang Korinto tayo. 11:11 ano tayo? 27. Diyan pa lang delikado na, bro Unang Jando. Korinto 11:27. 27:28. Ito sabi, kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon ay hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. 28. Napakalino. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Napakadelikado niyan. Tapos, ang turo pa ni simbahan, bro, dyan do uli, yung sa Catholic, sa mga bagong subscriber, ito yung turo ng simbahan sa mga live-in, public sinner pa yun, basta't magkasama, kailangan talaga maghiwalay muna sila. Doon sa turo ng simbahan, bro, sa ano natin. Ayan, napakinggan mo yan, bro. Sana maibigay mo yan sa kanila. Maiano mo sa kanila yan. Para mas, doon sa kapatid mo, mai-share mo ito. Napakagandang ano nito para mai-save mo rin sila. Ayan po, pakinggan natin ha. There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion nor the absolution until they marry in the church or separate one from the other. Mm. Mayroong separate one from one another. Kailangan sinabi ni Father, separate muna sila. So, separate muna sila talaga, bro. Hindi pwedeng, magsama kayo, wag lang kayo magtalik. Eh, wala pa naman, malay ba nila, no? Kaya nga sineseparate dahil hindi nga mapipigilan. Mayroon man, bihira nakakapigil. Pero, kailangan may spiritual advisor pa yun, nila bigyan ng absolution, bro. So, yun, sana maibigay mo yan, no? Hindi siya pwede talaga yung kapatid ng ano mo. Baka ang nagsabi yata sa'yo, bro, yung mismo nagko-communion na live-in, tama ba? Yes bro, kasi ano bro, Oo. itinanong nagtanong ako sa kanya dahil na nakita ko na nakita ng mga ano namin nga mga kapitbahay na nag-communion siya. Hmm. So, Eh, siya mismo ang tinanong mo at siya mismo nagsabi, natanong na daw niya. oo, kasi nung itinanong niya sa pare namin nung nagkumpisal siya na yung nangumpisal siya, Hmm. nagkumpisal siya tapos nagtanong siya tungkol doon Okay. kung daw sila mga communion. Sabi ng pare namin, pwede daw. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko. Baka nga, okay, tingnan natin yung sitwasyon. Baka po sinabi po nung ano, no, nung pare, pwede kayo pero wag na lang kayo magtalik. Yun yung sinasabi kong spiritual advisor na pare na may dapat. Kung talagang sinabihan siya ni Father at kung talagang hindi na sila nagtatalik, kung may advisor, kaya nga sabi niya, pwede kung wag kayo magtalik. So, pwede yun kasi sinabi ni Father Bobby yun. May Kasama sila, exemption dyan. kasama sila, may mga anak na. Yes, may exemption diyan. Halimbawa, sigurado yung wag magtalik. Pag sinabi namang hindi nagtatalik, kung talagang pigil naman talaga sila, so wala silang kasalanan doon sinatawag na fornication na ikinumpisal na yon at magsama lang sila na para na lang silang sabi nga ni Father Darwin noon, para kayo lang kayong magkapatid. Yun nga lang ang So, dahil sabi niya, kung hindi sila magtalik, pwede. pwede sila mag-communion. Pero kung magtalik sila, hindi Hmm. muna. Pare pa, O, yun ikumpisal nila yun. ang kataka ko. So Eh, yun, pwede naman yun kung yun nga, may spiritual advisor na silang nagsabi sa kanya, pwede kayo, wag kayong magtalik. So pinahintulot ng pare yun, wag lang magtalik. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kung may nagsabi sa kanya na pare, wag lang kayo magtalik, kinumpisal niya, ito po, hindi kami kasal, ganito, gano'n, pwede ba mag ano? Okay, pwede ka. Kaya may condition eh.
kung sinabihan naman, actually sa simbahan talagang dapat separate. Ang turo ng simbahan na separate from one another. Na ano mo 'yun, no? Pero kung Yes. walang kasalanan sa fornication o sex outside marriage, wala, 'yun, may basbas naman nung pare. So pwede 'yun, wala, sinabi ni Father, make sure lang na hindi sila nagsisinungaling. Kaya nilang pigilin 'yun. So pwede 'yun, kapatid. Kung tama naman kala ko hindi sinabihan ng pari na ano, ngayon kung yun ang itanong mo, hindi na ba kayo nagtatalik? Kung hindi, at sabi ni Father, pwede, pwede yun. Walang fornication doon, kapatid. Ang ano ko lang din bro, bihira lang sila magsimba. Yung problema pa yun. Yung bihirang magsimbang yun, malaking kasalanan yun. Hindi ka nga lang magsimba ng isang beses eh. Yun, ibang Yun nga. kasalanan pa yun actually. Oo, marami ka. Hindi lang pa naman yung sinasabi sa mga tao, hindi lang fornication o sex outside marriage ang kasalanan ng tao eh. Marami pa eh. Nagkakasala tao saan? Sa isip, sa salita, sa gawa, at pagkukulang yun. Pagkukulang yun na hindi na sila sin of omission na rin yun sa Diyos. Hindi sila nagsisimba. So marami tayong dapat bago mag-communion talaga. So isa yon. Pwede mo sabihin sa kanya yun na bawal na simbahan ang hindi magsimba at mortal sin yun, dapat hindi sila mag-communion. Isang rason yun. Pera pa yung capital sin of pride, lust, ang dami mga kasalanan ng mga tao na doon lang sa salita eh. Kapag nananakit ka na ng tao grave sin, mortal sin na yun kasi nananakit ka na eh. So, hindi alam ng mga tao yan Mura lang naman yan Ganito, sigaw lang naman yan. Pero hindi nila alam na, pag nananakit ka na, grave matters na yun eh. So, full knowledge, meron na doon. Kung mga daming mortal sin kayo nagagawa ng mga tao na hindi namamalayan na mortal sin na. Yun po Pero kapatid, no? Ang dami palang kasalanan niya. So, hindi lang yung fornication. Pero kung tungkol doon sa sinabihan sila na mag-communion, huwag magtalik, pwede. Pero sabihin mo rin, paano yung hindi mo pagsisimba? So, ikatikais mo siya kapatid para mas maganda. Marami-rami pa siyang dapat malaman. okay bro. Ikatikais mo na lang. Ang ang pangalawa ko pong tanong bro, eh sana ma-advise nyo rin kung ano ang dapat kong gawin. Eh tanong ko na po sa ano namin pare dito, yung dalawang pare namin dito. Kasi yung mga magulang ko ba, mga matanda na sila, hindi pa rin sila naikasal, hindi pa rin sila naikasal. Kung ano ba ang dapat, kung may pag-asa ba silang makasal, maikasal sila sa pare. Kasi wala silang mga hinawakan na mga ano, na mga ano ba yun, yung binyag. Wala silang mga Okay. Ganito lang po yung kung willing sila magpakasal, kapatid. Ang requirements lang naman po yan, simple lang naman dyan baptismal certificate, confirmation. Ngayon, tingnan nila dun sa mga record ng mga kung saan sila lumaki o kung saan yung pinaka-ancestral house nila, kung saan lugar yon, saan sila pinanganak, pinanlaki. Ngayon, i-ano po nila yon, i-trace nila kung talagang ano. Ngayon, kung talagang wala, bibigyan sila ng certificate of baptism doon. Kung wala talaga, na totally, wala silang alam mo ano, tanong mo kay Father yon, pwede lang binyagan yun o kumpilan kagad. Tapos para magkaroon ng record. And then, singleness yun. Sa Senomar, titingnan kung single ba sila talaga dati pa, walang unang kasal. Yun lang naman. mm, Kung walang unang kasal, certificate of baptism and confirmation, yun lang yun ang pinaka-importante kapatid. Kung wala silang kasal noon, lahat legal naman silang pareho. Pwede silang magpakasal kapatid as soon as possible sana, no? Maasikaso mo yan para matulungan mo si nanay at tatay kasi obligasyon natin yan na tagal ngayon nakakaalam na tayo, obligasyon natin na i-save tagal, naman yung iba. tagal ko na tong hinahanapan ng paraan talaga. Sabi ng mga magulang ko, tinanong ko sila, mahirap na daw talagang makapunta doon sa
kung saan sila pinanganak. Hindi rin nila alam kung gaya ng mama ko, iniwanan lang siya. Hindi nga siya nakakita ng sa kanyang mga magulang kung anong mga itsura ng magulang niya. Iniwanan lang siya ng kanyang i- iniwan lang siya ng kanyang lula. Oh, ganito po 'yun Pero kung taga Cebu willing yung ano ko, mama. willing ka po talaga, no? I-ano na lang natin, no? Kung willing po kayo talaga, i-ano nyo. Kung willing kayo talaga, itanong nyo sa pare ang sitwasyon. Baka mabigyan siya ng solusyon ni Father. Baka binyagan siya for any legal purpose o ano man. Agad-agad po, ano yun yan, as soon as possible. Itanong nyo kay Father mismo, dyan sa inyo, kung saan siya nag-ano, and then, para maasikaso niya kung anong gagawin nila para dun sa baptismal certificate, kapatid. At saka yung singleness Yes, bro. nila, dyan lang naman sa ano yun, pwedeng, kung saan malapit na munisipyo, baka mayroon nun. So, yun po Eh, kapatid. paano kung paano kung nabinyagan sila, bro? Yun na nga, kaya nga Sabi ng yung advice ni, yun nga yung mag-ano kayo ng advice kay ano, kay Father kasi yun nga, sabi ko nga binyag, sa'yo, doon sa probinsya nyo, mukhang mahihirapan ka mo. Tanda, hindi ko alam kung bakit ganun. Pero, mas maganda, yan nyo kay Father yan, kung sino magkakasal dapat sa kanila. Kasi, ganun talaga yon. Kasi, kung ano, hindi ko alam na kung kumpil ba ako o hindi, wala record. O nagpa-kumpil uli for legal purpose. Kasi, hindi naman talaga ano no? Kaya, mas maganda talaga ano nyo po, i-coordinate nyo sa parish priest nyo para siya magsasabi kung mahihirapan na kayong magkaroon ng baptismal certificate. I-coordinate mo sa pari nyo po, kapatid. Okay. Ayun lang Hmm. ang sabihin ko, bro. Mahirap na mahirap na anuhin yung ano nila, yung baptismal nila. Kung Yun nga may po. paraan pa bang Ano iba? nyo, baka may paraan si Father diyan. Baka kayo po ba yung nag-message sa akin na ano, Eduardo Anso? Yes, bro. Ako po yung nag-message sa iyo, bro. Okay. Oh, sorry po. Sige. Sa mga, ang dami ko nang inanuan. Walang 1,000 na yata yung kinaccept kong mga punto por punto sa libre, hindi ko maano na yung mga tanong, ang mga dami na, no? So if sa mga na ano po na accept ko po mga friends, may mga tanong kayo po, pasensya na po pag hindi ko po nasasagot na ano dahil sobrang busy sa trabaho. At ang ginagawa ko, iniisa-isa ko, I'll try my best dito po, sinasagot ko sa live pa isa-isa, no? Ang dami na, libo na halos yata yun. So, hanggang ngayon, dire-diretso, dami nagpapa-accept na friend. So, pasensya na po, Bro Edward. At least ngayon, na mas maganda sa mga may mga tanong na, nakikinig ngayon, nanonood. Please, pumasok na lang kayo, masigurado yung sagot sa tanong nyo, pasok kayo sa Zoom. Ayan, katulad po na ginawa ni Brother Edward, ayan o, na ano siya, na priority siya. Yung po yung gawin nyo, hindi yung text-text, message-message. Tapos, hindi ko pwede kayo sagutin doon dahil kung mahaba sagot, ang haba ng text doon. So, ang gagawin nyo, Bro, pinaka-priority, mas detailed siya kung sa Zoom kayo pumunta. Sa lahat ng nakikinig po ngayon na nag-friend request. ano ng link maghanap ng link sa Zoom. Buti na lang Ano yon? ah, buti na lang naalala ko si Bro Al dyan. Humingi ako ng link sa kanya. Kaya nakapasok ako ngayon. Mahirap maghanap ng link ka mo? Oo, kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakapasok ngayon lang ulit nakapasok. Bro, Yung sige. Mm. yung, yung pangatlo kong tanong, bro, yung yun bang stiyas na doon sa tabernacle, yung pinakuha sa akin ng kasama ko dinali minister, yung kuha ko doon kasi pinaano ni Father, pinasa yung sa ano yun, yung pag Biyernes Santo ba, ipinasauli doon sa
ano yung natira, ipinasauli doon sa parokya, sa simbahan. Tapos paglinis ko doon sa ano bang tawag doon sa kapilya namin ba? Kapilya. Kinuha ko doon yung sobra. Tapos yung sa ilalim mayroon palang yung stiyas na matagal na ba? Eh, kinuha ko, niligpit ko. Nagtanong ako sa ano, yung kasama ko na minister kung anong dapat gawin ito. Sabi niya, ilibing na lang daw. Ilibing na lang. Sabi kasi ni Father daw, ilibing lang daw na hindi malakaran. Yun bro, nilibing ko na hindi malakaran sa likod lang ng simbahan sa kapilya. Okay na ba yun bro, yung ginawa ko? Sa mga lay minister na nakikinig po ngayon, no, pag may ganyan sitwasyon po, no, may nakita kayong unconsumed na banal na osya o nasa lapag or matagal na, hangga't maaari po, ibigay nyo, isoli nyo kay Father. Si Father na magbahalang mag-dispose nun. No, hindi ko alam Kasi saan niya galing yung nailibing o ano, no, pero pagka pare, ganun po, utos ni Father na ilibing na lang daw. so sinabihan talaga at as in galing sa kanya. Yes bro. Oh, yun. Oo, pwede siguro yun kasi inilalagay yun usually doon sa fix na tinatawag, ilalagay yun sa tubig, dinidissolve yun, o kaya doon sa tinatawag na sacrarium, yung parang ano siya, lababo na yung sink. So may mga ganon, yung paglibing-libing, hindi ko pa na ano yun, bakit mayroong paglibing, but because yung priest nyo inallowed yun, sabi mo, eh, pero sa susunod sa mga lay minister natin kasamahan diyan, mga kapatid, kapag ka may mga ganyan, wag niyo na lang ano, isoli niyo kay Father, si Father na bahala kung ilibing niya, ilagay niya sa tubig, i-dissolve niya o kung ano man, no? So mas maganda po yung sa susunod ganun na lang gawin niyo. Eh, at least Kaya na meron ba? naman kayong ano, meron naman advice pala si Father sa inyo, no? So kasi pagdating sa ganyan, banal na ostya po yan, si Jesus yun. So, ingat po tayo Oo nga sa bro. pag-dispose. Opo. Yung ginawa ko bro, hindi ba ako nagkasala doon kasi sinabi naman ng Father eh. Eh, yun nga yung sabi mo, sinabi ni Father Banderecho, ano mo sa kumpisalan yun, mas maganda, mas sigurado kasi kagaya ng sabi ko, wala ko pa akong naanong batas yan. Ang batas yan, inilalagay, dinidissolve yan sa water. Kung mapapansin nyo po, sa mga nakikinig ngayon, di ba usually yung mga miracle, dinidissolve nila yung, halimbawa, hindi na-consume, nahulog, dinidissolve yun sa tubig. Pansinin nyo, doon nagiging dugo. Doon nagiging parang dugo siya laman. Yes Nasa bro. fix yun eh, ilalagyan. May water, dissolving yun eh. Yun po talaga yung proper disposition, disposing. So ngayon, yung iba naman, inaano sa sakrarium. Ngayon, yung paglibing, well, hindi ko pa maano yun, but mas sigurado po isama nyo sa confession nyo, sa monthly confession yun, para mas maganda si Father po mag-advise sa inyo kung kasalanan ba o hindi yun. Medyo risky po kasi yung ginawa nyo. Kasi naman mismo nag-utos na ilibing eh. Tapos doon, Siya mismo, no? O, yun nga. Sabi nyo, siya. So, ano magagawa natin doon, kapatid? Baka tama naman yung ano niya. yun nga bro, yun lang ang ano ko. Kasi sa kanya ka rin Kung mag-uutos, magkupisala ako sa no? kanya, Siya rin naman pala nag-utos nun. Wala, no choice tayo. Okay na yun. Authorized na yun. Authority naman siya. okay, bro, yun lang. Salamat sa lahat. Salamat sa iyo dyan bro. Angel, sa Salamat po lahat sa ng Diyos. ah, nasa punto por ko. Ah, sa inyo lahat dyan, hindi ko man ma-mention lahat. Salamat. Magandang gabi. Si bro. Yun lang. Salamat. Salamat po sa Diyos. Okay, thank you Sir Edward Aunzo. So, Bro,
Nakaraisan si Brother John Ray. O John Ray, nakaraisan ka? Wala bro. Ba't ganun? Nakaraisan, no? Nakarisan ba? Ba't nakarisan si... Akala ko may sadya ka. Wala bro. Okay. Bro, ano yan Bro bro? Nakapin Jando. yan bro. Nakapin yan. Okay. Naka- Bro, na- bro, na- bro Junri, may sinend ako sa iyo ngayon kasi mayroong nag-react dito kanina dun sa ebanghelyo natin. It's all about maganda to kasi para mas maliwanagan ng lahat. Ano ba talaga ang dahilan nung bakit sila nagtago daw yung mga disipulo? Sabi niya rito, hindi sila disappointed, natakot lang sila, sabi ni Sister Ludivina. Sana nakikinig ka po ngayon, Sister Ludivina, no? So, hindi disappointed. Yung natakot, tama po yun, pero yung sinasabing hindi disappointed, mukhang may problema doon, kulang pa po kayo sa kaalaman. Ganito po yung ano, no? Saan ba galing yung hindi, dahil disappointed din sila? Isa pong rason yun, bakit sila nagtago is one of the reason is disappointed. Bibigyan ko kayo ng aral ng simbahan. Bro Junri, may binigay ako sa iyo ng aral ng turo ng simbahan. Bro Junri, yung sinend kong message. Pakiano nga Sa po, bro. messenger? Wait. Yes, bro. Para makaalaman ng lahat. Kung ito ba ay natakot lang at they're not disappointed, kung may kumontra dito si sister eh. Tingnan natin para ano lang po, no, pag-aaral lang. Anong ginamit mo na ano na Angel Dory yata bro. Angel Dory? Yung Angel huli, yung Dory? pinaganoan ko kagabi sa'yo rin. Yung pinaganoan Wala ko ng- hindi wala sa naglo-loading kasi yung ano, hindi agad nag-appear yung mga nag-message. So yung isa mong account ano 'yan? yung kagabi, 'di ba may binigay din ako kagabi Bro doon Angel ba yun? sinend. Bro Angel? Bro Angel ba yun yung Bro kagabi? Angel Dory, Bro Yung Angel Dory. kagabi, dinugtong ko diyan lang ito. yung pinakahuli, yan po. Sige ito. Yan po yung turo ng simbahan. Sila yung natakot lang, hindi ba disappointed? Sabi ni hindi daw disappointed, no? Natakot lang sila. So tingnan natin ang turo ng simbahan. Sa pinakauna po, yan. Pakibasa po. Muna to kasi Wala. Yan. Tapos palakihin natin. Ano ba talaga reason? hindi Bakit ko mapalaki nagtago sila? kasi wait lang, ganyan na lang kasi hindi kasi nakasave so yan na lang. Yan. Ito natin mababasa. Wala. Yes, a significant factor in the disciples hiding during Jesus' crucifixion was their disappointment and the cursing of their hopes for Jesus as the Messiah. Crushing. See? So, Crushing, hindi cursing. Crushing. Crashing pala, hindi curse. So, ibalik mo nga bro. Ilinawin natin disappointment. So, disappointed sila. Yes, So, a significant factor in the disciples hiding during Jesus' crucifixion was their disappointment and the crushing of their hopes for Jesus as the Messiah. They were also terrified for their own safety, fearing persecution for associating with Jesus. Mary were filled with shame and regret to their actions leading up to the crucifixion. Halo-halo na Ayan palang po. emotion yun. Disappointment, terrified, fearing, at nahihiya din sila kay Inang Bering Maria na iniwanan nila. Kaya nga sabi ko, kailangan kompletuhin natin. At biblical yun yung sinabi kong disappointed kasi sila. Bakit? Yung hoping for their Messiah, sang alam nila, tagapagligtas siya dun sa mga rules ng Roman Empire. So kasi political, social ang iniisip nila, hindi nila iniisip yung ililigtas sila sa kasalanan. Kaya nga nilinaw ko po, sister, no? So, disappointed. At mababasa yan yung kahapon. Bakit disappointed? Biblical yan eh. Lucas 24 yung kahapon bro Jando. Paki-ano nga po. No? Sa 2021. Ito yung sinabi mismo sa harap ni Jesus Lucas 24, 20 at saka 21. Sinabi ng dalawang sa Emmaus yun, mga alagad din to, no? Mga ordinaryong alagad. Sinabi nila kay Jesus, kaya umaalis sila, disappointed sila eh. Umalis sila sa Jerusalem, papuntang Emmaus. Ito yung sabi nila mismo kay Jesus. Ito galing dyan sa turo, disappointed. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay at ipinako siya sa krus.
Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Umasa pa naman kami. Disappointed sila. Yan ang sinasabi natin kasi kailangan kompletuhin natin, Sister Ludivina. Hindi daw sila disappointed. Yes, disappointed. Ayan, no? Umasa pa naman kami. Even kung maalala nyo sa account ni sa account nung Mateo 16:18 nung I will build my church, sabi ni Jesus kay Peter. Later on, nung sinabi ni ating Panginoon Kristo na ipapapatay ang anak ng tao, which is siya. Ano sabi ni Apostol Pedro? Hindi pwedeng mangyari yan. Sabi ni Apostol Pedro. Kasi alam nila nga, Mesiyas, hindi pwedeng mamatay. Ngayon, ang sabi ni Jesus, Satanas, lumayas ka. Bakit? Ang plano kasi ng Diyos po talaga, hindi yung ililigtas sila doon sa mga kamay ng mga taga-Roma, Roman Empire, yung sumakop sa kanila. Ang ano siya kanila, ibibigay yung katawan niya para ikaliligtas ng buong mundo sa spiritual na paraan. No, hindi siya social political tungkol doon. Kaya nga hindi yan ang nasa ang gusto ng Diyos sa iniisip mo, sabi. Kasi gusto ng mga apostol talaga nung paman. Kaya sabi niya, umasa pa naman kami. Sila mismo nagsabi, mga alagad, umasa pa naman kami, siya magliligtas sa amin sa mga taga-Roma. See? Yung po kasi yung mentality nila, yung Mesiyas na darating, ililigtas sila sa mga kamay ng mga taga-Roma. Kasi sinakop sila. Which is it's not, hindi yun ang konteksto ng mga propeta. Ang konteksto na ililigtas sila saan? Sa kasalanan. So disappointed sila, oh. Sabi ni Sister, hindi. Ayan po ang biblical base para matuto po tayo, no? So kumpletuhin natin, hindi lang sila natakot but they're disappointed. I-clear lang natin yung sagot, yung ni Sister Divina. Yun po kapatid, Bro Jando, back to you. Okay, thank you sa iyo, Angel. And then move naman tayo ngayon sa next naman, si Jones Valledor. Ito yung huli mo tatanong ngayong gabi. Brother Jones Valledor, good evening. Yes po, good evening. Maano lang, kunting clarification lang dun sa gusto ko malaman. Bro, about dito sa sa resurrection ni Jesus, kasi di ba sa Bible maraming passages na sinasabi muling mabubuhay, tapos meron man binuhay mula sa mga patay, gano'n. Ano ba talagang turuan ng church? Si Jesus Christ ay nabuhay by His own power sa kapangyarihan o binuhay ng Diyos Ama? Pakisagot yan, John Ray, sa'yo yan. Yes, wait lang ha. Ano yung pinakatanong mo, Bro Dionis? Kung ang Panginoon ba natin ay Wait lang, mahina yung... Wait lang, bro, mahina kasi. Nakalakasan ko muna. Ano yun, bro? Kung yung Panginoong Yesus natin ay nabuhay ba siya sa sarili niyang kakayahan, kapangyarihan, o binuhay talaga siya ng Diyos Ama? Kasi iba-ibang passages sa Bible, di ba? Ano bang true talaga ang simbahan kung anong dapat natin paniwalaan? Yes, binuhay siya ng Ama, binuhay siya ng Espiritu Santo, binuhay din niya sarili niya. Ano ba Kasi ang isa sa misteryo ng Diyos, yung pagiging one of all. No, tinawag yan sa theology ng Katolik na Trinitarian perichoresis, na the act of one is the act of all. So kung binuhay ng Ama si Panginoong Jesucristo, binuhay din siya ng Espiritu Santo at binuhay din siya ng kanyang sarili. Bibigyan kita ng napakasimpleng analogy. Isang nanay o isang magulang, estudyante at teacher. Anong graduate ang estudyante, bro? Sino ang graduate? Estudyante, no? Pero para makagraduate siya, katuwang niya ang kanyang magulang, tama? Oo, okay, magsusupporting ko. At ang kanyang teacher. Oo,
Hindi. So tatlo silang may ambag sa pag-graduate ng bata pero isa lang gumraduate. Okay. Nakuha mo yung analogy? Okay, gets. In same manner, ang ating Panginoong Kristo lang ang muling nabuhay, pero silang tatlong persona ang nagbuhay sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin ang Galatia 1:1 kung saan binanggit siya dito na binuhay siya ng Ama. No? In Galatians 1:1, ito kasi ang isa sa misteryo ng Diyos na mahirap unawain, pero yun talaga ang katotohanan kasi biblical man, yan man ang itinuro ng Diyos sa atin. In Galatians 1:1, mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao sa pamamagitan ng tao, kundi si Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Sino daw bumuhay dito kay Panginoong Jesucristo? Ang Diyos Ama. ang Diyos Ama, no? Pero kung babasahin naman natin sa Romans 8, sa Romans 8 naman, ang bumuhay naman sa kanya ang Espiritu Santo. Romans 8, ano yung talata? Yun, yung Romans 8. Basahin ko na lang simula sa 1 kasi nakalimutan ko yung talata, pinakatalata niya. Wait lang, hanapin ko lang. Basta sa Romans 8 ito, na ang nagbuhay sa kanya ang Holy Spirit, no? Romans 8, ano bang talata yun? Romans 8. Basta na sa Romans 8 yun bro, na binuhay siya ng Espiritu Santo. Hanapin lang natin para makita natin yung pinakatalata. Nakalimutan ko lang yung pinakatalata sa Romans 8 na ang bumuhay sa kanyang Espiritu Santo. 8, pwede niyo ba kung tulungan mga kapatid? Brother Angel, pakitype nga ba saan sa Romans 8, Brother Angel, para malocate natin agad yung talata. Nakalimutan ko lang yung talata eh. Ito pala, Romans 8:13. Hindi. Romans 8:13. Paki-search nga, Brother Angel, para makita natin agad yung talata. Saan yun yung binuhay ng Espiritu Santo si Panginoong Jesucristo sa Romans 8 yun. Mataas kasi ang verse, maraming verses kasi dito, nakalimutan ko lang yung pinakatalata eh. Romans 8:26 ba yun? Wait lang ha. 26. Pwede rin sa gawa, 32, binuhay siya ng muguli ng Diyos. Meron din sa gawa. Binuhay siya ng Diyos. Hindi ng Holy Spirit nga, specific sa Romans 8 yun. Specific na ano, na Holy Spirit. Na Espiritu. Roma 8:11 bro. 8:11, ayun, Romans 8:11. Ayan, so dito sa Romans 8:11, Holy Spirit naman ang bumuhay sa kanya. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo. So dito sa Romans 8, sino ang muling bumuhay kay Panginoong Jesucristo? Holy Spirit. Ang Holy Spirit. No? Pero sa John 2, okay na yun. Sa John 2, 19-21 naman, sabi ni Panginoong Jesucristo dito, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Anong ibig sabihin itong muli kong itong itayo? Ito yung bubuhayin niya kanyang sarili. Even in John 10, 17-18 kapatid, ito ang ating mababasa. Dahil dito mahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ikunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap mula sa aking Ama. So, napakalinaw in John 2:19-21 at John 10:17-18, may kapangyarihan nating Panginoong Jesucristo na ibigay ang kanyang buhay. May kapangyarihan din diyang kunin muli. So, sabi ko kaganina, ito yung gawa ng Diyos na sa theology ng simbahan tinawag na Trinitarian perichoresis, that the act of one
is the act of all. So ang question mo kasi yung sino ang nagbuhay. So ang nagbuhay sa ating Panginoong Jesucristo, silang tatlong persona. Ang Ama, Galatia 1:1, ang Espiritu Santo, Romans 8:11, and John 2:19-21 and John 10:17-18, si Panginoong Jesucristo mismo nagbuhay sa kanyang sarili. Ang tawag doon sa theology natin, Trinitarian perichoresis, meaning the act of one is the act of all, kapatid. Okay, malinaw. Thank you. Itong second question ko po. Yes, bro. Yung 3 days na namatay siya, pumunta siya sa he descended into hell. Sa mga unang taong namatay na matuwid. Di ba, nung namatay siya, bumukas yung pinto doon at siya nangaral doon. Yung tanong ko doon, di ba, since na si Adan at si Eva yung unang nagkasala, nung namatay siya, sila ba'y nakapunta ng langit o napunta ng impyerno, kung saan ba sila napunta? Ano bang paniniwalang natin diyan? Si Adan at si Eva? Opo. Di ba sila, sa kanila nanggaling unang kasalanan eh. So dahil sa kanila, di ba nagsara yung langit dahil sa kasalanan na yun? So, saan sila kaya napunta yun? Hindi sila nakapunta ng langit. Saan sila napunta si Adan at Eva? Well, nabasa ko sa aklat ng Ecclesiastico, chapter 40 yata yun, na pinatawad sila. Pinatawad ng kanilang mga kasalanan. Nakalimutan ko lang isipik na talata eh. Ito mga minsan ka lang kasi matanong, nawawala sa isip ko. Pero sa Ecclesiastico, bro, kung babasahin natin ang aklat ng Ecclesiastico o Sirach, nasa 40 ba yun? 40 ba yun? Tingnan ko muna dito sa Biblia mismo kasi dito kasi sa Biblia mismo, sa Magandang Balita Biblia na ito Magandang Balita Biblia na Katoliko, Deuterocanonico, sa Ecclesiastico 40, binanggit dito yung mga unang tao na pinatawad ng Diyos nagsimula kay Adan. Tingnan ko lang yung talata maganda kasi dito may heading. Wait lang para mapakita natin yung mga talata. 40 ba yun o 44 yata? Chapter 44 yata. Wait lang 44 yata yun. Nandito nakatala yung pangalan ng mga unang tao tapos na pinatawad. 44, tayo natin sa 44. Ecclesiastico 44, umpisahan natin sa 1, no? Ito ating mababasa, no? Ang ating mga ninuno, papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking tanyag noong kanilang kapanahunan. Sa pamamagitan nila ipinakilala ng Panginoon ang kanyang kadakilaan at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa mula't mula pa. May mga namamahala ng mga kaharian, may mga nabantog dahil sa kanilang kapangyarihan. Ang iba naman naging mga dalubhasang tagapagtayo at ang iba'y nagpahayag ng kalooban ng Diyos. Mayroong mga naging taga-akay ng buong bansa, mga pinunong umakda ng mabubuting batas, mga dalubhasang nagturo ng magagandang aral at mga matatalinong lumikha ng malalalim na talinghaga. Mayroon namang gumawa ng mga awit at humabi ng mga tula. Ang iba naman naging mayaman at makapangyarihan at namuhay ng tahimik sa kanilang tahanan. Silang lahat ay ginalang habang sila'y nabubuhay at kinilala ng madla noong kanilang kapanahunan. Mayroon sa kanilang nag-iwan ng matatag na pangalan at patuloy pang pinapupurihan magpahanggang ngayon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan ang naglaho ang kanilang pangalan para silang hindi isinilang sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa'y hindi panalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga salinlahi ang kanilang magandang pangalan at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan.
Dahil sa kasunduan sa kanila ng Panginoon na natiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Matagal nang nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang alaala. Matatanyag na mga bansa ang kanilang karunungan at patuloy silang pararangalan ng buong sambayanan. Si Enoch, namuhay si Enoch ayon sa kalooban ng Panginoon at siya ay buhay na dinala ng Diyos sa langit upang maging halimbawa sa pagsisisi na susunod ng mga salinlahi ni Noe. Si Noe ay natagpuang matuwid at tapat, kaya't naligtas siya sa galit ng Panginoon at dahil sa kanya ay may natirang tao sa lupa nang gunawin ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Nakipagtipan sa kanya ang Panginoon na hindi niya lilipulin uli ang tao sa pamamagitan ng baha. Si Abraham naman ang naging ama ng maraming bansa at walang maipapantay sa kanyang karangalan. Sinunod niya ang kataas-taasang Diyos at nakipagtipan siya sa Panginoon. Dinala niya sa katawan ang tanda ng kanilang kasunduan at tatagpuang tapat sa oras ng pagsubok. Kaya ipinangako sa kanya ng Panginoon na pagpapalain ang mga bansa sa pamamagitan ng kanyang lahi. Ang mga salinlahi niya ay daraming parang alabok at magniningning na parang mga bituin. Ibibigay niya sa kanila bilang pamana ang isang lupaing ang mga hangganan ay dagat at mula sa ilog hanggang sa dulo ng daigdig si Isaac at si Jacob. Gayon din ang ipinangako niya kay Isaac alang-alang kay Abraham na pagpalain sa pamamagitan niya ang sangkatauhan. Isinalin niya kay Jacob ang kaniyang pakikipagsundo at pinagtibay ang ipinangakong pagpapala. Ibinigay niya rito ang lupaing hanggang ipangako at pinaghatihati sa 12 lipi. Hindi ko na malukit yung kay Adan. Saan ba yung kay Adan, ha? Kasi delete na kay yung kay Adan. Wait lang, ha? Kalimutan ko yung pinakatalata na si Adan at si nasaan ba yung sa kanila, Adan? Marami kasi to, bro. Kaso di ko na malukit yung pinakatalata about kay Adan. Saan ba yun, ha? Nabasa ko yan dito sa Sirach. Hindi ko na talaga malocate, no? Na yung nabasa natin, nag-umpisa kay Enoch na agad eh. Pero may, siguro sa mga bandang unahan pa siguro, kaso lang mahihirapan tayong hanapin, di ko na makita, no? Binanggit dito sa Ecclesiastico yung mga tao, mga una na pinatawad yung kanilang kasalanan eh. Saan ba yun? Bandawit lang, ha? Dito siguro bago matapos siguro. Wait lang, ha? May part dito na na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad. Hanapin ko lang yung pinakatalata dito, no? Bago natin yan, no? Bago natin bigyang yung tanong mo talaga. Hindi ko na talaga ito ba yun? Mga patriarka? Ang mga nabuhay sa daigdig wala pang katulad. Si Enoch, katulad si Jose, si Enos. Wait lang, ha? Kasi gusto ko kasi makasiguro sa talata eh. Hinahanap ko eh. Dito yata. Ninyo sa kabuti na Panginoon, huwag kayong mahiyang wala tindak ng oras. Wala, hindi ko na talaga siya malukit, kapatid, no? Pero sa Sirach, bro, nabasa ko talaga dyan sa Sirach. Ikaw na lang siguro magbasa. Sirach, umpisahan mo sa chapter 40. Tapusin mo, kasi listahan ng mga kanununuan yun eh. Nabasa ko dyan na napatawad ang kanilang kasalanan. No, yung mga talagang sumunod sa Diyos. Sila Adan at Eva, maliban doon sa kanilang
pagsuway sa Diyos, wala namang naitala sa banal na kasulatan na sumuway pa silang uli. Wala naman eh. Yun lang, hindi pagkain sa bunga. No? Ang Diyos naman, kahit pa na magkasala ka, kapag bumalik ka sa Kanya, hindi ka naman niya itatakwil. At imposible naman na hindi bumalik yung mag-asawa. No? Ang pinakatanong mo kasi kung saan sila napunta, no? Oo po. Well, wala mang revelation talaga, bro. Even private revelation or sa tradisyon ng simbahan, I don't know kung meron bang revelation about sa tradisyon natin. Hindi ko pa alam na saang lugar sila inilagay ng Diyos. No? Based lang sa aking nalaman, wala pa man akong narinig. Marami naman akong pinakinggan ng mga explanation about sa kanila. Wala pa akong narinig about inilagay sila sa isang particular na lugar, like impyerno ba, purgatory ba, or nasa langit agad. Wala namang sinabi. Pero kung babasihan natin ang banal na kasulatan, ang mga tao talaga, lalong-lalo na sa tradisyon natin, yung katuruan na hindi nasulat sa Bible, yung mga tao na namatay from panahon ni Adan hanggang sa panahon ni John the Baptist, kasi ang last prophet kasi sa Old Testament ay si John the Baptist. And then, lahat ng mga propeta na iyan na kinalugdan ng Diyos na namatay, ang kanilang pinaroonan yung tinatawag na Abraham's bosom, na mababasan natin sa Luke 16:22 to 27. No? May binanggit dyan na Abraham's bosom. Sa theology ng Catholic, tinawag yan na limbo of the fathers. So, ang limbo of the fathers, kung babasahin natin ang definition niya sa Catholic theology, tinawag siya na paradise. Paradise din siya minus the vision of God. No, minus the vision of God. So yan po ang definition ng limbo of the fathers or Abraham's bosom. So kind of heaven siya, kind of heaven, hindi lang nila makita pa ang Diyos. No? Kaya nga nung namatay si Panginoong Jesucristo, pinuntahan ni Panginoong Jesucristo ang lugar na yan at nagpakilala siya sa mga hinirang niya. No, nagpakita siya at nagpreach pa siya doon. At I believe nakasama silang doon sila Adan at Eva, no? Kasi wala naman nila tayo. Genesis 3:21, hindi naman sila pinatawad yan eh. Sabi naman nagko-comment sa iyo. Genesis 3:21. Nasa Sirak 'yun. Binabasa ko nga, sabi rito, Eva ang tinawag si Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatuan. At ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng mga damit. Pero hindi ibig sabihin pinatawad doon. Sinaputan sila dyan kasi hubad kasi sila nung hindi sila ginawa pinatawad. Sila. Pag tinignan mo sa 22 yan, mga brother sister, nagko-comment sila Genesis 3:21. Na sabi nga rito sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ng tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng punong kahoy. So, kaya pinalayas sila. So, hindi naman although medyo may konting din sa konteksto, but not really pinatawad, pinalayas nga eh. No? Kasi baka magkasala na naman silang muli. Pero yun nga. Sa Ecclesiastico yan, nabasa ko yan. Nabasahin nyo na lang yung sa Ecclesiastico. Hindi ko kasi maalala na yung mga nabasa ko. Ang dami ko nang binasa dito sa Ecclesiastico. Maganda yung Ecclesiastico. Basahin nyo beginning from chapter 40 yata yun. From 40 down to 40 down to 45, chapter 45, basahin nyo yan. Madadaanan nyo dyan si Adan at Eva. Nadaanan ko yan si Adan at Eva. Nabasa ko dyan. Dyan din sa Ecclesiastico, pinatawad din si David. Diba si David, napakarami niyang babae. Binanggit din dyan, pinatawad din si David ng Diyos sa kanyang mga nagawa. Marami pa yung mga taong una na kilala natin, diyan binanggit si Ecclesiastico kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila.
So I believe, kapatid, I believe sila Adan at Eva andun sa tinatawag na Abraham's bosom. Yung kind of heaven minus the vision of God. Yun kasi ang definition sa Catholic about limbus of the Father or yung tinatawag natin na Abraham's bosom. Doon sila, kapatid, inilagay ng Diyos. Okay, okay. Paano naman po kayo si Abel, since na siya ang unang nakaranas ng kamatayan, saan kaya siya napunta rin yun? Yes, lahat sila ng mga basahin ko na lang itong sa Catholic Dictionary, ito sa Catholic Dictionary natin dito. Ano bang Abraham's bosom? So, mga righteous men sa Old Testament ang tawag dito. Basahin ko na lang para what is Abraham's bosom? Abraham's bosom Abraham's bosom is a resting place for the righteous dead, separated from the sufferings of the unrighteous dead. In Jesus' time, it was usual for diners to recline on couches or a table. Dito na sa baba para direkta na. Thus, to be in Abraham's bosom was to be honored after death. The fathers of the church understood Abraham's bosom to be the abode of the righteous dead of the Old Testament times. Basahin ko ulit. Abraham's bosom to be the abode meaning tirahan, of the righteous dead, yung mga namatay na matuwid, of Old Testament times, before they were granted the beatific vision after the death of Jesus. So Abraham's bosom was Old Covenant type of the heaven of the New Covenant. So napakalinaw na yung Abraham's bosom is the abode of the righteous dead of Old Testament times. So kasama doon si Abel kasi si Abel ay 'di ba yung kinalugdan nga ng Diyos ang kaniyang ang kaniyang tawag dito, ang kaniyang hain, 'di ba? Ang kaniyang hain lang ang kinalugdan ng Diyos, tapos pinatay pa siya ng kaniyang kapatid dahil sa inggit. At kung babasahin natin ang Genesis, pinakinggan ng Diyos yung sigaw ni Cain, yung dugo ni Cain, no, na sumisigaw ng hustisya. So, for sure bro, sa ano rin yun, sa Abraham's bosom din yun. Kasi lahat daw all righteous dead of Old Testament ay nasa tinatawag na Abraham's bosom bro. According yan sa ating Catholic Dictionary dito sa aklat ni Iskatan, kapatid. Bro Junray, may sinend ako sa iyo yung turo na simbahan tungkol sa kay Adan at Eva. Ngayon din, din sa pinag-anuan ko para at least may sagot tayo. Pinatawad ba sila? Nasa heaven ba? Ayon sa turo na simbahan din. Bukas uli ako ng Facebook kasi ini-off ko kasi naghahang kasi ang computer ko kapag ang daming nakabukas. So buksan natin uli. Dory Angel. Bro Angel Dory wala. Bro Angel Dory. So ito yung pinapabasa ni Brother Angel, no? Ayan. Sabi dito, yes, Catholic tradition believes that Adam and Eve were ultimately forgiven and are in heaven. Sa ngayon to, pero ang tanong niya kasi Brother Angel before the ascension of Christ, sa ngayon to, nasa langit na sila kasi dinala ng lahat ng yan sa Ephesians 4, nasa langit ng lahat ng mga namatay na sa Old Testament after ni Panginoong Jesucristo namatay din at umakyat sa langit, so dinala na sila lahat. Ang tanong kasi ni kapatid, nung namatay na hindi pa nakaakyat si Panginoong Jesucristo kasi sarado pang langit so saan sila dinala? Abraham's bosom, kapatid. Pero malinaw yan sa Bible at kahit dito sa Abraham's bosoms pwede. Kung before Abraham's bosoms. Abraham's bosom nga, ayun binasa ko na sa aral natin. Kung pwede dun lang. Before yun sa before sa Christ Ascension yung Abraham's bosom. Kasi yun ang parang nila yung doon muna sila pinaghintay ng Diyos. Pero langit pa rin yun types of heaven according sa aral ng Katoliko, types of heaven yun minus the vision of God.
Yan, sa malino yung binasa ni Brother Angel, bro, na sa tradition natin, pinatawad talaga. Sa Bible din yan, sa Bible, sa Sirach. Nabasa ko sa Sirach yan. Okay guys, salamat po. Ayun na lang muna kay gabi na rin. Saka na lang mag additional question. Salamat ng marami at least naliwanag na ako. Ayun lang po, maraming salamat. Okay, maraming salamat din, kapatid. Ayun. Thank you so much kapatid na Jones. At Brother John Ray, may pahabol lang ko bro na tanong bro. Sige, bro. Patungkol sa confession kasi na-comment yung nakaraan. Paano daw yun yung kasama daw na pinako ni Kristo sa cross? Kung hindi ako nagkakamali, si Damas ba yung pangalan nun bro? Hindi naman daw Dimas. yun nag-confession bro. Dimas. Ayan. Dimas. Well, Ano yung tawag doon bro? kung babasahin niyo ang commentaries ng mga Catholic commentaries, mga kapat, no? Lalong-lalo na sa Catholic Answer, binasa ko, papasok siya sa baptism of desire. Well, actually, mahaba yung explanation doon eh. Mayroong hinala yung mga scholar na yung si Dimas, tagasunod talaga ni Panginoong Jesucristo yun. Tagasunod talaga siya ni Panginoong Jesucristo yung si Dimas. No? Nagbudhi ba? Ang isa sa pinaniniwalaan nilang pagbudhi ni Dimas, yung sinabi dito sa John 6:66, nabasahin lang natin mo ng John 6:66. Ito kasi ang ating mababasa eh. John 6:66. Ito po ang ating mabasa mga kapatid, no? Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Talatang sino yun? Sa talatang kasing ito, yung mga naniwala kay Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral, tumalikod sa kanya. Bakit sila tumalikod? Dahil ipinangaral ni Panginoong Jesucristo na ang hindi kakain sa kanyang laman at uminom sa kanyang dugo ay hindi mabubuhay. Hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, akala kasi nila no, nagtuturo na ng cannibalism si Panginoong Jesucristo. Kaya sila tumalikod. At ang paniniwala ng mga Catholic scholars, kasama si Dimas doon. Bakit naman nasabi niyo ng mga scholars? Dahil sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Na mga alagad lang niya ang kanyang sinabihan. In Matthew 13, no? Matthew 13, 11. Ito kasi ang pangako ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad eh. Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo, no? Ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So, ang pangako ni Panginoong Jesucristo dito na ipinagkaloob ang kaunawaan sa kanyang mga alagad, hindi sa ibang tao. No? Hindi sa ibang tao. So, based sa pag-aanalisa ng mga scholar, lalong-lalo na yung mga Catholic scholar, parte si Dimas sa mga naging tagasunod ni Kristo kasi nalaman niya ang pangako ni Panginoong Jesucristo. Kasi kung babasahin natin yung time na nag-ano si Dimas, kinausap niya ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, di ba? Ano ang sinabi ni Dimas? Panginoon, kapag nasa kaharian mo na ikaw, alalahanin mo ako. Paano nalaman ni Dimas yung mga ganong kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong isang kaharian na wala dito? Kung hindi siya tagasunod ni Panginoong Jesucristo at kung uunawain kasi natin si Dimas bilanggo, paano niya napakinggan yung mga pangangaral ni Panginoong Jesucristo? Hindi ba? Ba't niya nalaman na mayroong kaharian natin Panginoong Jesucristo paghaharian niya? So isa yun sa batayan ng mga scholars, Catholic scholars, na si Dimas ay mga tagasunod niya. At dahil tagasunod niya si Dimas, therefore nabinyagan si Dimas. Kasi hindi ka man pwede mga tagasunod ni Kristo pag hindi ka nabinyagan. No? Sa John 4 or sa John 3:22, naminyag sila eh. John 3:22 to 23, naminyag sila Panginoong Jesucristo kasama ang mga apostol.
Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea, na natili sila roon ng kaunting panahon, nakasama nila at nagbautismo sa mga tao. So ang dami nilang binautismuhan doon. At pinaniniwalaan ng mga Catholic scholars na isa si Dimas doon sa nabinyagan, naging tagasunod nga niya. No, naging tagasunod niya si Dimas, nabautismuhan yun. Si Dimas. At ibabalik ko na lang no yung paliwanag ng mga scholars natin na posible na si Dimas is talagang alagad ni Panginoong Jesucristo kasi nalaman niya yung kung ano talaga ang ating Panginoong Jesucristo. No, yun ang sinabi niya sa cross kasi no, na pag naghari ka na, alalahanin mo ako. Alam na alam niya kung ano yung kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya sinabihan siya ni Panginoong Jesucristo, mula ngayon ay dadalhin kita sa aking paraiso. So, ano ang konklusyon doon? Ang konklusyon, si Dimas, ang ginawa niya sa cross, confession na lang. Nabautismuhan na siya. Ang ginawa niya, confession na lang. Pagbalik niya sa Diyos, dahil tumalikod siya sa last moment of his life, bumalik siya sa Panginoon. Humihingi siya ng kapatawaran, humihingi siya ng kaligtasan at ibinigay sa kanya ng Diyos yun. Kaya hindi na siya kinakailangang bautismuhan kasi nabautismuhan na siya. Yun ang isa sa paliwanag ng mga scholars. Pero, ang isa naman na binigay na paliwanag yung baptism of desire. No, yung baptism of desire kasi, hindi na kinakailangan ng tao na makatanggap nun, no? Lalong-lalo na kung nasa bingit siya ng kamatayan, hindi na niya need na makatanggap ng actual baptism. No? Pag nasa bingit na ng kamatayan, tawagan natin sa aral doon is catechumen. Ang isang catechumen, may faith na yan. May faith sa simbahan, may faith na sa ating Panginoong Jesucristo. So tinutuluan na lang yan. Kapag ang isang catechumen, biglaang namatay, no, prior sa araw na siya ibibinyagan na sana, tapos bigla siyang namatay, pasok na po yun kasi baptism of desire, talagang magpapabinyag yun kahit hindi siya namatay. So yun po ang nangyari kay Dimas. Baptism of desire po ang isa sa grasya na kanyang natanggap, na kahuli-hulihan ng kanyang buhay, tinanggap niya ang Kristo. Humihingi siya ng kaligtasan. Kaya ibinigay sa kanya ang kaligtasan natin, Panginoong Jesucristo. Tawag po doon baptism of desire. Hindi na kinakailangan magpabinyag pa ng physical kasi due to yung situation ba? Due to his situation na alangan naman bababa pa siya sa cross tapos ipapatakbo pa doon sa may tubig para mabinyagan lang. It does not make sense. No, ang Diyos is niya pagdating sa kaligtasan. Kung sabaga maawain, sabi nga sa aral natin, ang awa ng Diyos ay mas malaki pa sa ating kasalanan. So, sabi nga ni St. Paul, sino mang tumawag sa Panginoon ay maliligtas. No, so isa po 'yun sa mga explanation ng mga Catholic scholars natin regarding doon sa situation ni Dimas, kasi nga maraming nagsasabi kasi hindi na kinakailangan ng baptism kasi naligtas nga si Dimas sa cross hindi naman binautismuhan. Binaliwanag yan ng Catholic Answers. Dalawa ang kanilang view diyan. Unang-una, nabautismuhan na siya kasi tagasunod na siya ni Kristo, no? Ang commentaries ng mga Catholic doon, kaya nasabi nila na tagasunod si Dimas ni Kristo, tumalikod lang sa John 66 dahil doon sa pinapakain ng kanyang katawan na hindi naunawaan ng mga sumunod sa kanya. Isa doon si Dimas daw. No? Ang pinaka-reason bakit nasabi yon, dahil alam ni Dimas ang aral patungkol sa paghahari ni Kristo. Kung ordinaryong magnanakaw lang yun, paano malalaman ni Dimas yung mga ganong uri ng karunungan? Magnanakaw si Dimas, di ba? Walang panahon para makinig sa salita ng Diyos. Pero bakit alam na alam ni Dimas? Isa po 'yun sa commentaries na hindi na siya kinakailangang bautismuhan kasi bautismado na siya kasi naging tagasunod na siya ni Kristo. Ang pangalawa naman,
Isang reason diyan, bro, hindi naman siya bro, maisingit nga. Sige bro. Hindi naman bound si Jesus doon, siya na mismo nag-decide Tsaka pag dinecide na ni Jesus, no, 'di ba? Isipin natin. Yes nga, Brother Angel, Pag yun si nga sa Jesus din ang nag-decide, tama yung mga pwedeng desire of baptism and pwede siya naging kilala siya. But tandaan po natin, si Jesus ang kausap niya. So, pag sinabi ni Jesus, save ka na, save ka. Whether with baptism or not. Kasi hindi siya bound to it. Catechism of 1257, the church teaches na Jesus talaga is able to communicate the grace of salvation. So, ang sabi rito, hindi naman kailangan ni si Dimas na magpabautismo pa at exact confession because kausap niya si Jesus. So, siya na mismo nag-decide, no? So, pwede naman niyang gawin din yon maliban sa baptism of desire at yung baka kilala. Actually, kilala niya dahil sabi kay dun sa isa, kay Estas, di ba? Sabi niya, tayo may dapat maparusahan. Ito, walang kasalanan. Sabi niya, kilala niya no? Ito, walang kasalanan. Sabi isa yun sa reason, Brother Angel, kung bakit sinabi ng mga scholars na tagasunod ni Kristo yan. Tagasunod talaga yan. Kasi alam na niya yung karakas ni Panginoong Jesucristo So isa yon, and then sa 1257 ng so si Jesus pwede naman mag-say kapag gusto niya talaga, kapatid. 'Yon bro Arjan. Bro Arjan? Ayun, thank you so much. Sorry brother Angel kasi wala kasi akong mic kaya minumute ko lahat ng OBS pati Zoom ko dito. Ayun, maraming salamat Brother Junri sa pagsagot sa mga katanungan. At siguro mga patay dahil alas 10:31 na at alas 11:31 na din kina Brother Junri at Brother Angel, kailangan na po nating magtapos sa ating programa. Kaya siyempre mga kapatid, bago natin tapusin ang ating programa, punta muna tayo sa pagpasalamat ng ating mga kasamahan dito at unahin natin si Brother Romer. Ay, hindi nakano. Hasta mute, Brother Romer. Brother Arjan? Yes po. Wait lang, basahin natin yung binigay. May binigay si James Soto dito na talata, yung about kay Adam. Sirach 49:16 daw. Okay. Sirach 49:16. Maraming salamat, James Soto. Pakita lang natin, no? 49:16. Ayan. Sirach 49:16, ito ang yung about kay Adan daw. Dakila sina Shem, Seth at Enos, ngunit si Adan ang nanguna sa lahat ng nilikha. About pa sa paglikha. May part dito na kasunod nito. Si Simon na anak niya, dakila talaga siya una talaga sa lahat ng nilikha. Pero may talata talaga dyan na yung mga tao na yan, pinatawad ang kanilang kasalanan. Okay na po, Brother Aljan. Okay na yan. Ayun na po. Ayun, pasalamat na po, Brother Romer. Hello, Brother Aljan. So, una sa Diyos at sa maliinang kapurihan at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Patuloy lang po kayo na magsuporta sa Punto por Punto. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Aljan. Ayun, thank you so much, Brother Romer ng Bukidnon. Tingnan natin kung sino yung nandito ang kasama natin. Brother Romer. Wala. Brother Windel. Wala na rin. Kaya ako nagad tayo sa pasalamat ni kaabag sa simbahan, Brother Junri. Brother Junri. Yes, Brother Aljan, wait lang. Yan, maraming salamat at papuri sa Diyos sa kaitaasan para po sa mga biyaya na atin pong natatanggap sa Kanya araw-araw. By the way pala, bago ako paalam para sa gabing ito, bukas mga kapatid, ako dapat yung ako dapat ang tawag nito, ako dapat ang mag-present ng topic. Yeah, pero may nangyari kasi dito, kasamahan namin Pilipina, ngayong araw lang ito namatay ang kaniyang asawa.
So, bukas we need to go doon sa Pinaglamayan para siyempre makilamay, no? Magbigay ng aming mga condolences. Siguro mga bandang hindi ako makauwi ng maaga, baka matagalan kami doon. So, gawin nyo lang siguro bukas, Brother Angel, pakisabi nilang Brother Jando, magtalakayan na lang, talakayan na yan, magdoktrinal tanungan na lang muna bukas. Dahil pupunta kami bukas sa Lamay. Sa Sabado na kasi ililibing eh. So, wala ng ibang araw. No? So, hingi ako ng pasensya, mga kapatid, na hindi ako makapag-share bukas about sa topic. Dahil namatay yung asawa ng kababayan natin dito na isang Pilipina. Kaya sana maunawaan. Hindi Yes pa po. natin na ano ng condolences si Brother Wendell din kanina. Ngayon wala na pa naman siya. Well, ako nag-send naman ako ng condolences, pero condolence pala kay Brother Wendell, no, sa kamatay ng kanyang bayaw ba yun? Biyanan yata. Biyanan niya. Ng kanyang biyanan, father-in-law, no? Father-in-law, tatay ni Ate Sarah. Father-in-law niya. So, nakikiramay po ang buong Punto por Punto team sa pagkamatay ng father-in-law ni Brother Wendell. Sana masali po natin yung tatay ni Brother Wendell sa kanyang mga panalangin natin, mga kapatid. No? At ganun din, sa amin dito yung asawa ng atin pong kababayan dito na Pilipina, ngayon Koreana na, namatay kanina lang. So, ngayon sana ako pupunta kaso naubusan ng oras, wala ng panahon. Kaya bukas na lang, no? Kaya bukas again, mga kapatid, pasensyahan nyo na kung di ako makapag-topic bukas, gawa ng papunta kami doon sa Lamay. So, maraming salamat once again at naway marami kayong natutunan sa gabing ito. At patuloy po tayo sa pakikinig dito sa Punto por Punto. By the way pala, sa April 10, yes, April 10, May 10. May 10, may debate ako uli, no? May naghamon na naman, pero umaga o hapon pala, alauna ng hapon ba yun? Yes. Alauna yung post mo, bro. May 10, alauna ng hapon kay Brother Russia. No? Ang topic naman ay patunayan ko daw. Ewan ko ba, ba't daming naghahamon sa akin ngayon? Tanggap lang tayo. Maganda yan. Mahasa tayo, no? Patunayan ko na ang Roman Catholic Church ay ang Apostolic Church. Yan, so maganda din yan. So panoorin nyo yan, mga kapatid. Alauna po yan sa May 10. Darating na May 10 para po sa siyempre part na rin ng evangelization, no? At naway makapagbigay nga tayo ng kaliwanagan sa mga kapatiran natin na patuloy naghahanap ng katotohanan. So, God bless po sa ating lahat. Good evening and back to you, Brother Aljan. Ayun, thank you so much, Brother Junry. At baka kung wala kaming lakad ni Padre bukas, bro, siguro ako na lang mag-topic para may topic tayo bukas. At least maraming salamat, Brother Aljan. Wala kaming lakad. Ayun po mga kapatid, dako agad tayo sa huling mensahe. At pasasalamat na rin po ni Brother Angel Santos. Brother Angel. Amen. Praise the Lord. No, muli maraming salamat po. Unang-una po sa Diyos, sa kanya lahat ng kaluwalhatian, kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. At muli, paalala po sa atin, no? Daniel 12:3, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan, magpakailanman. So ito po ay pag-aakay ng kabutihan nito at at the same time, pag-iipon na rin po, pag-impok ng kayamanan ng panlangit. So sana po ma-share nyo ito. Ang dami nating natututunan dito na never heard. Hindi natin natutunan sa school natin, kung saan man. Sa misa natin is focus on the Ebanghelyo. Pero yung ibang mga turo, no? Catechism, turo spiritual warfare. Napakarami po natin natutunan na connected siya pa rin siya sa kaligtasan natin. So, sana ma-share niyo po ito. Hindi lang po tayo maligtas, kundi ang ating buong pamilya. So, pabaon po ng ating Ebanghelyo, napakaganda. Si Jesus, kahit pinagkalulu siya, di ba?
Tapos alam niyo na iniwan siya, disappointed, natakot, no, yung mga apostol. Pero pansinin niyo, pagdating niya doon, sabi pa niya, sumainyo ang kapayapaan. So pagpapatawad, no? Kahit anong mangyari, kapatawaran sana nasa atin. Yung glorified body niya, ang ganda, nakakakain pa pala siya. So sa atin pala, kapag maliligtas tayo, ganun din. With the same as glorified body, na babaguhin tayo. Bibigyan tayo ng yung bagong katawan, no? Bagong sabi ni Apostol Pablo, pangit ka nung namatay, no? Maganda ka, no? Gwapo ka kapag muli ka nabuhay kung papasa tayo. So kaya nga yun ang pinaka dito reason natin. Yung pagpapatawad, isa yun. Ginagawa natin po ni Kristo, which is dapat natin gayahin. Para dun tayo makapunta at magkaroon tayo ng glorified body sa buhay na walang hanggan. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Aljan. And good night, everyone. Ayan, good night din sa'yo, Brother Angel Santos. At ayun po mga kapatid, tindahan po ni Brother Jando Alabado na, ayun po, may busy talaga si Brother Jando Alabado dito. Kitang-kita ko po dito. Tindahan po ni Brother Jando Alabado at ng buong Punto por Punto team. Sa kasama din po si Father Darwin Gitgano, no, nakaborno. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Punto por Punto. Gabi-gabi po yan mga kapatid. At yan naman pa kapatid, sa Diyos po pagpupulit kadakilaan at ako rin po magpapasalamat sa mga 721 families natin na unti-unti po bumabalik sa viewers po natin, no? At kahit ngayon, ang views po natin sa YouTube natin is 2 lang, pero okay lang po yan mga kapatid. Babalik at babalik po yan, no? At pasensya na rin po, hindi po tayo nakapag-live lagi kasi talagang busy po talaga ngayon dito, no? Okay lang po yun, mga kapatid, at lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos, tayo po ay mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. Kaya to God be the glory. At kailangan na po natin pagtapos sa pamagitan ng isang panalangin. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good night mga kapatid, and God bless. Mga sekat, agapan ng sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga natutunan sa pamagitan ng referensya, Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang mga CFD sa tagbilaran, Catholic Faith Defenders, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagdipinsa sa mga atake ng mga bulaang kopit, para patibayan ang bawat Katoliko upang di malungkot sa ibang pastor at ministro. Kami mga CFD, tanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Sa Mateo 16:18, ang simbahan itinayo ni Jesu Cristo, hindi ibang
Pedro pinilit naging unang Panginoon.